Pag-usapan po natin ang importasyon ng bigas at iba pang issue sa agrikultura. Nakasalang po sa Balitang Hali si Federation of Free Farmers Cooperatives National Manager Raul Montemayor. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali, sir. Yes, good morning din po sa inyo. Okay, ito ho, unahin na natin yung projection ng US Department of Agriculture na hanggang ngayong taon, baka #1 importer pa rin daw tayo ng bigas. Ano po ang reaction natin dyan? Well, maliban sa #1 tayo, mas mataas tayo kasi sa China. Kaya medyo nakalamang tayo ng konti in that case. Ano? But ang sitwasyon natin sa bigas, bagamat lumakalaki ng kaunti yung ating production, mas mabilis pa rin ang pagdami ng Pilipino, yung population growth. Kaya lalong lumalaki yung deficit natin. No? Last year, 20% ng ating kinakain sa isang buong taon ay kailangan nating angkatin. Yun ang kakulangan natin. No? At this year, kukunti lang yung improvement sa ating production, pero dumami na naman yung mga Pilipino na kumakain ng bigas. So, it's very possible na yung deficit natin ay lalaki to such an extent na #1 importer nga tayo sa buong mundo. Pero abot kamay ba talaga yung sinasabi ho na maging self-sufficient pa tayo ngayong parang taliwas, di ba? Doon sa nakikita ho nating projection yung nangyayari na pagiging self-sufficient sa bigas in terms of bigas yung ating pong bansa. Oo, sa ngayon, imbis na papalapit tayo sa ganong adhikain, papalayo tayo. No? And kahit na maging 100% self-sufficient tayo, ang problema natin, because of the rice tariffication law, binuksan din natin yung merkado natin sa importer. No? So kahit na sapat yung supply natin, kung mas mahal siya kaysa yung imported na bigas, papasok pa rin yung imported, magkakaroon ng supply glut at babagsak yung presyo ng palay dito sa Pilipinas. So aside from achieving self-sufficiency, we have to address the issue of competitiveness against imports. Kung gusto man natin maging self-sufficient so that it will be sustainable. Okay. Sa sibuyas naman po, ano po yung magiging epekto ng pagsuspindi ng Pilipinas sa pag-angkat ng sibuyas? Technically, bawal yun under WTO rules. No? Hindi pwedeng hadlangan ng gobyerno ang pagpasok ng mga imported products unless merong dalang sakit yung produktong yon o nakakapinsala sa hayop o sa halaman o sa tao. No? So they have to be very careful how they do it. No? Kung sasabihin nilang hindi pwedeng magpapasok kasi umaani yung mga magsasaka natin, sa punto de vista ng World Trade Organization, that is a violation of the rules. So dapat maging competitive yung ating produkto imbis na harangan yung pagpasok ng mga produkto. Oo. So they have to do it very discreetly. Dadaanin nila sa, in essence, iipitin nila yung pag-issue ng sanitary permit, no? Para walang permit, walang mag-aangkat. No? But it has to be done very discreetly. At yan po yung ginagawa ng ibang bansa, hindi ho ba? Mapunta naman po tayo doon sa mga highland vegetables na dahil sa oversupply ay tinatapon o kaya nabubulok na lang. Paano po kaya ito matutugunan? Masalimot na problema yan. No? It all starts with yung production side. No? Sabay-sabay nagtatanim, sabay-sabay nag-aani. At dumadating ang panahon na pag-ani nila, sobra-sobrang ani, pero yung market mo ay limited naman. No? So ang next step dyan, di ilagay sa storage yung hindi maibibenta. No? Yun na ang ginagawa ng paraan ng gobyerno ngayon, pero it will take some time. No? And then, pag nasa storage na yan, paano mo dadalhin eventually from the storage to the market at the cheapest possible way? No? Marketing issue naman yon, logistics issue na dapat din asikasuhin. Okay. So, the solution has to be comprehensive. Ayun na nga. At dapat whole of government approach ang mangyayari dito. Sige po, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa amin. Salamat din po. Good morning. Good morning po si Federation of Free Farmers Cooperatives National Manager Raul Montemayor. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.